Matapos ang matyagang paghahanap, sa wakas nakita rin namin ang white viper ng Batanes. Ang ganda. Sa buong mundo, ito lang ang viper na kulay puti. Our first white viper. Nakapagtataka, isang klaseng species, pero iba-ibang kulay niya. Ano kayang dahilan? Pero ito, bakit kaya puti? Mission accomplished na ang grupo. Napatunayan namin sa pamamagitan ng video, may nabubuhay pang ang wild white pit viper ng Batanes. Pero may bonus pa. Dahil sa gaang niya, pwede natin siya ipatong dito. Maliit pa lang siya, ang hugis niya, viper na. Hugis puso ang ulo or parang hugis araw. Magandang senyales ang pagkakita namin ng hatchling o batang white viper. Ibig sabihin kasi nito, nagpapatuloy ang populasyon ng white viper sa Batanes. Sarap. Alas 12 na. Pero gising na gising pa rin kami. Let's call it a night. Iba-iba man ang kulay, ayon sa pag-aaral, isang species lang daw ang vipers na ito. Ibig sabihin, lahat sila, pati ang white viper, ay kabilang sa MacGregor species ng mga vipers. So napakaswerte natin dahil sa napakaiksing pagstay natin sa Batanes, ang daming varieties natin nakita. Pero may nakapagsabi sa amin na hindi lang sa Batanes makikita ang endemic species na ito. Yung mga Batanes pit viper, known as MacGregor's viper also, napakataas ng demand niyan dati. Up to now, actually, mataas ang demand. Kaya lang, dati hindi pa nabibigyan ng attention, kaya nailalabas sila sa isla papunta sa Manila. Binibenta kasi ito sa iba-ibang bansa, pati sa mga pet shops, nakakarating na rin itong mga vipers na ito. Dahil may ibang paraan na para magbenta ng illegal na wildlife, malayang na ibebenta ang iba't ibang uri ng hayop. Kabilang ang Batanes pit vipers. Yung team namin nagpunta sa mga ilang pet shop sa Kamaynilaan. Sinecheck kung may binibenta bang mga pit vipers. So, wala kami nakita dun sa mga chinek namin na pet shops, ano. Marahil hindi na binibenta itong mga ganito dahil alam nila bawal, or pwedeng mas masahol pa ang nangyayari ngayon dahil pwedeng tinatago na nila yung pagbebenta nila. Pag nakita ng mga mahilig sa mga animals na kakaiba yung kulay mo or kakaiba yung itsura mo, mas mataas yung presyo niyan. So again, in general, kung ang wildlife species mo ay rare, meaning mahirap makita, kakaiba ang kulay or ang itsura, yan yung mga matataas yung presyo. Sa kaso ng MacGregor's pit viper, successful kasi yung mga traders, yung mga sa pet market, na i-promote siya. Katulad ng green viper na ito, na umaabot sa 300 euros o mahigit 16,000 pesos. Isang uri ng pit viper na hindi namin nakita sa Batanes.